Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Tuki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito po si Senator Amy. Si Senator Amy naman po. So ito po, alam naman natin na gawa-gawa lang yan. No? Si Senator Amy Marcos naman po. Talagang hindi po nila mapaniwalaan sila po ni Senator Bato na hanggang ngayon itinatanggi po ng mga politiko yung involvement nila dyan sa PI na yan. No? Sabi nga ni Bato, mahirap po yung national leader natin. Kasi matuturing po na national leader yung Speaker of the House. Mahirap po na yung national leader natin, mga national leader ay sinungaling. No? Kitang-kita na po sa unang saltada pa lang ng sa Senate investigation na doon po mismo sa bahay ni Romualdez, no? Pinsan Initiative. Doon po mismo sa bahay ni Romualdez nagmi-meeting tong mga nag-PPI na to. Tsaka maganda po kay Senator Amy, hindi na po siya nagtatago ngayon, no? Wala na pong talagang inihihiwalay niya na po yung para eto ini-expose din po ni Senator Amy yung mga totoong loyalista, mga Marcos loyalists. Una, sinabi niya na hindi ka naman Marcos, di ba? Unang pagtatanggi yun. Ikalawa, ngayon po pinakamalupit na sinasabi ni Senator Amy, hindi na po siya nagtatago. Matagal kami. Matagal kaming napahirapan. Yung pamilya namin matagal na inusig. Kaya dito mo makikita kung totoong loyalista o hindi. Wala akong pakialam, hindi naman po ako loyalista eh. Kaya lang nanay ko loyalista yan. Tatay ko loyalista yan. Patay na nga lang. Di ba? Kamag-anak namin, dahil mga Ilocano, mga kamag-anak namin loyalista eh. Pero ngayon lang po ako nakakita na yung mga loyalistang vlogger, mas kampi pa po sa hindi Marcos. Dapat nag-iisip-isip kayo eh. Totoo ba na yung si Pangulong Marcos na tatay? Ang pinangangalagaan? Yung pangalan pa rin ba ng Marcos? Ito po bagamat kahit parang ansama ng dating nito, hindi ko naman po yan intensyon, no? Pero nagsabi na po ng katotohanan si Senator Amy, pwede niyo siyang banatan. Na ibig sabihin, pangalan lang pala ng Marcos ang gusto mong ipagtanggol. Ayun na nga po yun. Di ba? Kasi alangan naman, sabi nga ni Senator Amy, dekada kaming siniraan nung binigyan kami ng second chance. Sasayangin lang namin dahil para kanino? Ito mga katanungan ni Senator Amy. Para saan? Bakit kami magsasayang nung pamilya namin? Bakit sasayangin namin para sino mag-gain? Bakit para dyan sa PI na yan? No? Sa totoo lang, para saan po yung PI? Para may makinabang lang na hindi naman Marcos. Tama naman yun. Kamag-anak nila. Pero panahon na po para tablahin yung kamag-anak. Yan yung punto ni Senator Amy. Kaya ngayon, nakikita nyo po, mag-isip-isip po kayo, yung mga nagsabing kayo ay Marcos loyalist. Yung mga sinusuportahan nyo pong supposedly Marcos loyalist vloggers, baka Romualdez loyalist vloggers po yan. Hindi po Marcos loyalist. Kung naiintindihan, kasi yung mga supporter ng mga Marcos talagang, awayin namin yan. Sana, kung inuunawaan nyo lang kung saan nanggagaling si Senator Amy, maunawaan nyo yung hirap ng, yan, sinabi ni Pangulong Duterte, baka ma-Marcos senior kayo. Ano ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon? Pag hindi kayo naglubay dyan sa kaka-PI, baka ma-Marcos senior kayo. Baka matulad sa tatay. Yun po ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon. No? Kasi alam niyo, sa totoo lang, kung nakikinig kayo kay Senator Amy, message siya para sa mga Marcos. Kasi kami tapos na ako riyan sa unity team. Wala na akong balak na manawagan na buuin ng unity team. Hindi na. Nakilala na namin kayo. Pero ang point ko lang, sana kayo nakikinig. Kasi for survival na ng mga Marcos itong sinasabi ni Senator Amy. Parang wala kayong pakiramdam sa mga Marcos. Mas gusto nyo pang magkadurog-durog ulit. Sa bagay.
Tignan niyo po yan, ha, yung mga sumusuporta kuno kay Marcos, pero si Tambi talaga yung sinusuportahan. Baka pag nawala na po yung mga Marcos, buhay pa rin yung mga yan dahil ang dali lang magbalik tara. Totoo lang eh. Pagkakakilala ko dyan sa mga yan, Duterte supporter yan. Duterte vloggers yan. Okay. Paano po ba balimbing si Amy? Hindi po magiging balimbing sa mga Marcos si Amy kasi Marcos siya. Hindi niyo po ba naunawaan yun? Anak siya ng kanyang ama. Tayo rito sa mga panawagan ng Mindanao Republic. Ako po, ililinaw ko baka nagkakaliwan na. Ito po muna sa ICC. Total, laging binabanggit. Sabi po ito po ang pahayag ng ating ni Minandro. Ano nang pangalan nito ng ating Solgen. Ang sabi ni Solgen, pwede naman mag-issue yung ICC ng warrant of arrest. Kaya lang, paano mo ipapatupad nga yung warrant of arrest? Parang warrant of arrest lang yan kay Putin. No? Yung sinasabi naman nila, pwede naman daw makipagtulungan yung mga non-member countries. O illegal po yun. Manghuhuli kayo. Halimbawa, yung sasabihin nila na pwede makipagtulungan yung mga pulis natin, huliin si Pangulong Duterte, Minandro Guevara. Sa Davao, sa Davao huliin ng mga pulis samantalang wala silang jurisdiction. Kanino susunod yung mga pulis ng Davao? Sa mga walang ang ibig po sabihin ng walang jurisdiction, wala po silang kapangyarihan over us. Kahit po sabihin nila na arestuhin na yung mga Duterte, sino po aaresto? Sino po dadayo sa Davao para mang-aresto at ipatupad yung isang illegal na utos? Pwede po yun. Yung mga miyembro pong country, hindi naman po tayo miyembro. Okay. Alam niyo may magandang sinabi to si Congressman Alvarez. Tataka kayo. May mga nagpo-post kanina, may mga nagko-comment kanina. Di ba, Boss Buds, galit yan si Alvarez kay Sara Duterte dahil si Sara Duterte ang naging dahilan ng pagkakalis niya sa speaker. Sabi naman ni Alvarez, wala pong personal doon. Wala kaming galit sa isa't isa ni BP Sara. Mga politiko po yan. Alam niyo po, pero ito ang paniniwala ni Alvarez. Di ba? Mindanawan sila pareho eh. At kanina po, nagpasalamat si Alvarez kay Speaker Martin Romualdez. Baka hindi pa po nyo nababalitaan, kapapasok-pasok lang po nito. Ano po sabi ni Alvarez? Dito po. No? Nagpasalamat po siya. Bakit po siya nagpasalamat kay... ayan. Sabi ni Alvarez, maraming salamat, Speaker. Dahil sa ginawa mo sa Mindanao, muli mong binuhay yung paghangad ng mga taga Mindanao na humiwalay sa Pilipinas. Kung matatandaan po natin, noong 1970s, panahon po ng tatay ni Pangulong Marcos, yung secessionist movement po ng Mindanao sa pangunguna na nila Miswari, no? Ayun nga lang, through armed revolution, no? Ito po iba eh. Peaceful means. Hindi niyo po pwede na sabihin sila'y nananawagan. Ibig sabihin, si Pangulong ay ito pong mga taga Mindanao naghangad po na humiwalay sa Pilipinas, hindi po sa pamamagitan ng secessionist movement o yung armed revolution, no, against AFP, against the Philippine government, hindi po, no. Ito pong panawagan nila ay sa mapayapa, pirmahan din po, no. Ipinoporma pa lang po nila. Alam nyo, baka sabihin nyo naman nananawagan ako. Hindi po, taga Luzon po ako eh. Gusto ko po buo ang Mindanao, Luzon, Visayas at Mindanao. Gusto ko po, naniniwala po ko kay Sara Duterte na magiging susunod na presidente ng Pilipinas. No? Hindi po nawawala yan eh. Yung paghangad na yan ng mga tao sa Mindanao. Matagal na po yan, maliit pa lang ako, may ganyan ng pananaw sila. Kaya lang po, good governance po ang kinakailangan para po maramdaman nila na sila ay included. Bakit po nagpasalamat si Congressman Alvarez, dating speaker, kay Speaker Romualdez? Dahil hindi lang po pala, no? Hindi lang po pala yung Davao City, yung pondo ng Davao, ang binawasan dito pong budget na mula pa pala 2023 hanggang 2024. Hindi lang po budget ng Davao, pero budget po ng halos lahat daw ng distrito ng Mindanao.
Kaya po yung feeling na neglected sila sa Mindanao, yan po yung sinabi nito ni Alvarez dito po sa isang panayam sa kanya, no? Sino ba tong ano? Tignan ko lang kung sino yung wala eh. Hindi na makita kung sino yung nag-interview sa kanya. Ibig sabihin, ni-unite niya muli yung damdamin ng mga taga Mindanao na sila ay neglected. Napakayaman po ng Mindanao, no? Para po sila i-neglect ng mga taga nakabase sa Maynila, no? Yung lahat po ng mga budget nila, particular yung mga flood control project nila, ay talagang binawasan. DPWH po itong pinag-uusapan. Kala ko si Pulong lang yung umangal. Halos lahat po pala sa Mindanao. Kaya sabi niya nga, yung dormant na ito po si At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.